Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. Tahimik ang langit. Hindi ito katahimikang nagbibigay aliw. Ito ang katahimikang nagpapahinto sa tibok ng sanlibutan. Sa pagitan ng huling pag-aalsa ng kasamaan at ng unang pagpapakita ng kaluwalhatian, may isang sandaling walang tinig. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Ang panahon ay tila napuputol. Ang lupa, sugatan ng kasalanan at pagod sa pagdurusa ay naghihintay ng walang imik. Hindi agad dumarating ang pahayag. Una, katahimikan. Ang mga huling sandali bago ang pagbabalik ni Kristo ay hindi agad puno ng liwanag o tunog. May isang detalyeng mabigat at bihirang pagnilayan, ang katahimikan na bumabalot sa buong sangnilikha. Hindi ito kawalan ng presensiya, kundi ang pag-urong ng lahat ng ingay na minsang umagaw sa isip at puso ng tao mula sa Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya. Di nagtagal ay lumitaw sa kalangitan ang isang maliit na itim na ulap na halos kalahati ng laki ng kamay ng isang tao. Isang ulap, maliit, tahimik, walang sigaw ng babala mula sa tao, walang hiyaw ng mundo. Ang sanlibutan na sanay sa walang humpay na ingay ay biglang mawawala ng tinig. Ang kayabangan ay mapapahiya, ang pagtanggi ay mawawalan ng lakas. Ang mga katwirang itinayo sa mahabang panahon ay guguho sa harap ng katahimikan. Muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang lupa ay nanginginig sa harap niya, ang mga langit ay humihiwalay na parang isang balumbon kapag ito ay nilululon. Bawat bundok at pulo ay naaalis sa kanilang mga kinalalagyan. Ngunit bago ang pagyanig ng lupa, may katahimikan. Bago ang pagkilos ng langit, may katahimikan. Bago ang hayag na paghuhukom, may katahimikan. Ito ang sandaling hinahayaan ng Diyos ang konsyensya ng tao na magsalita ng walang hadlang, walang sermon, walang paliwanag, walang ikalawang tinig. Ang puso lamang kaharap ang katotohanan na matagal nang itinulak palayo. Isinulat ni Ellen White sa mga naunang sulatin, nakita ko na ang mga banal ay dapat magkaroon ng masusing pag-unawa sa kasalukuyang katotohanan na siyang obligado nilang panatilihin mula sa mga kasulatan. Sa katahimikang ito, ang nakaraan ay babangon ng malinaw. Ang mga paanyayang tinanggihan, ang liwanag na ipinagpaliban, ang mga babalang binasa ngunit hindi sineryoso. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng mensahe. Ito ang mismong mensahe. At sa sandaling iyon, bago magsalita ang langit, mauunawaan ng sanlibutan na ang katahimikan ang huling babala. Ang katahimikan ay hindi panlabas lamang. Ito'y bumababa sa loob ng tao. Sa sandaling iyon, wala nang lugar ang ingay ng mundo. Ang mga alaala ay hindi na maaring itaboy. Ang konsyensya na matagal nang pinatahimik ng aliwan, ambisyon at palusot ay biglang nagigising. Malinaw, matalas at walang awa. Walang salita ang binibigkas, ngunit ang loob ay sumisigaw. Ito ang sandaling hinayaan ng Diyos na ang tao ay harapin ang sarili niyang mga desisyon. Hindi niya ipinipilit ang katotohanan. Hindi niya ito ipinapaliwanag muli. Ang katahimikan ng kanyang huling pahintulot para maalala ang lahat ng tinanggihan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, dahil ang mga kasalanan ng matuwid ay nailipat kay Satanas. Siya ay hindi lamang tumatayo para sa kanyang sariling mga kasalanan, kundi para sa lahat ng mga kasalanan ng mga tinubos na hukbo. Sa katahimikang ito, malinaw na nahihiwalay ang mga landas. Ang konsyensya ng matuwid ay mabigat, ngunit hindi wasak. Ang konsyensya ng tumanggi sa liwanag ay puno ng alaala at walang kapayapaan. Wala ng mga tinig na magtatanggol, wala ng karamihang pagtataguan, wala ng oras upang baguhin ang paninindigan. Isinulat niya sa mga patotoo para sa simbahan.
Ang pagkatao ay nabubunyag sa pamamagitan ng mga pangyayari at walang sitwasyong higit na naghahayag ng pagkatao kundi ang katahimikan bago bumukas ang langit. Sa panahong ito, ang pananampalataya ay hindi na ideya, hindi na ito paniniwala lamang. Ito ay naging kalagayan ng puso na matagal nang hinubog o pinabayaan. Ang mga salitang minsang binigkas ay wala ng bigat. Ang mga panlabas na anyo ay wala ng saysay. Ang natitira lamang ay kung sino ang tao ng mag-isa sa harap ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Mga Aral ni Kristo, kapag ang hindi na mababawing desisyon ng paghatol ay naipahayag na at ang kapalaran ng mundo ay naitakda na magpakailanman, hindi ito malalaman ng mga naninirahan sa mundo. Ito ang pinakakakilabot na bahagi ng katahimikan. Ang mundo ay hindi alam na ang pasya ay naganap na. Walang anunsyo, walang hudyat, walang paunang babala. Ang katahimikan ay nagiging tabing. Sa likod nito, ang langit ay kumikilos. Ang mga aklat ay nasara. Ang habag ay natapos ang gawain nito. Ngunit sa lupa, ang tao ay patuloy na humihinga, walang kamalay-malay. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng pagkilos ng Diyos. Ito ang patunay na ang lahat ay napagpasyahan na, at sa sandaling ito, ang konsyensya ang tanging saksi. Tahimik, ngunit walang matatakbuhan. Ang katahimikan ay nagiging paghihiwalay, hindi ng mga katawan kundi ng mga puso. Sa sandaling iyon, ang pagkakaiba ay hindi na panlabas. Hindi na ito tungkol sa pangalan, pananamit o pananalita. Ang katahimikan ay naghuhubad sa lahat ng tabing. Ang natitira ay kung kanino talaga kabilang ang puso. Walang liwanag na bumabagsak pa, walang tinig na humahatol pa, ngunit ang paghuhukom ay malinaw na. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, lahat ng tunay na nagsisi sa kasalanan at sa pamamagitan ng pananampalataya ay inangkin ang dugo ni Kristo bilang kanilang sakripisyong pambayad sala ay pinatawad na kasama ng kanilang mga pangalan sa mga aklat ng langit. Sa katahimikang ito, ang langit ay hindi na naghahanap ng panlabas na patunay. Ang mga pangalan ay hindi sinusukat sa dami ng gawa kundi sa katapatan ng ugnayan. Ang pananampalataya ay napatunayan na o napatunayang wala. Ang ilan ay nakatayo sa katahimikan na may bigat, ngunit may katiyakan. Hindi sila perpekto, ngunit sila'y nakahawak. Ang iba ay nakatayo ring tahimik, ngunit may takot na walang masandalan. Wala ng liwanag na hinihingi. Wala ng habag na inaasahan. Isinulat niya sa mga naunang kasulatan, ang mga nabubuhay sa lupa kapag natapos na ang pamamagitan ni Kristo sa santuwaryo sa itaas ay tatayo sa paningin ng isang banal na Diyos nang walang tagapamagitan. Ito ang bigat ng katahimikan. Walang matagapamagitan, walang panangga, walang tinig sa pagitan. Hindi ito sandali ng panibagong pagsisisi. Ito ay sandali ng paghahayag kung ano ang naging buhay. Ang katahimikan ay nagiging salamin. Ang bawat puso ay nakikita ang sarili, hindi ayon sa iniisip nito, kundi ayon sa katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, ngayon na natin dapat panatilihing walang bahid ng sanlibutan ang ating mga sarili at ang ating mga anak. Ngunit ang ngayon ay lumipas na. Ang katahimikan ang nagsasabi nito. Sa sandaling ito wala ng paglipat ng panig, walang lihim na pagbabago. Ang katahimikan ay naglalagay ng hangganan na hindi natatawirin. Ang mundo ay hindi pa alam, ngunit ang langit ay tapos na. Ang katahimikan ay hindi malupit, ito ay makatarungan. At sa katahimikang ito, ang sangkatauhan ay nahahati, hindi sa pamamagitan ng ingay ng paghuhukom, kundi sa katahimikan ng katotohanan. Ang katahimikan ay may bigat ng alaala, hindi ito walang laman, ito'y puno ng mga sandaling lumipas. Sa katahimikang iyon, ang isip ng tao ay hindi na tumatakas. Ang mga araw na inubos sa pagkaabala ay muling bumabalik. Ang mga sandaling tinawag ng Diyos ang puso at hindi sinagot ay nagiging malinaw. Walang tinig na nagsusumbat, ngunit ang alaala ay sapat na. Ang katahimikan ay nagpapahinto sa lahat ng pagtakas. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya,
Ang panahon ng pagkabalisa at dalamhati na nasa ating harapan ay mangangailangan ng pananampalatayang kayang tiisin ang pagkapagod, pagkaantala at gutom. Isang pananampalatayang hindi manghihina kahit na may matinding pagsubok. Ngayon, ang panahong iyon ay dumating na, hindi bilang babala, kundi bilang katotohanan. Sa katahimikang ito, ang pananampalataya ay hindi na hinuhubog. Ito ay sinusukat. Ang mga pusong nasanay sa pagtitiwala sa sarili ay biglang walang masasandalan. Ang mga pusong natutong umasa sa Diyos ay nananatili, tahimik, ngunit hindi gumuho, walang awit, walang panalangin na binibigkas, ngunit may paninindigan o kawalan nito. Isinulat niya sa mga naunang sulatin, "Nakita ko na marami ang nagpapabaya sa kinakailangang paghahanda at umaasa sa panahon ng pagpapaginhawa at ng huling ulan upang maihanda sila upang makatayo sa araw ng Panginoon." Ang katahimikan ay naghahayag ng katotohanan ito. Ang paghahanda ay hindi ginagawa sa huling sandali. Sa mga sandaling ito, ang mga inaasahang milagro ay hindi na dumarating. Ang mga inakalang bigla ang pagbabago ay hindi na posible. Ang katahimikan ay nagsasabi na ang karakter ay naitala na. Ang landas ay napili na. Ang langit ay hindi malayo. Ito ay nakamasid, tahimik. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan, "Nabubuhay tayo ngayon sa dakilang araw ng pagbabayad sala. Ngunit ang araw na iyon ay nagtatapos na at ang katahimikan ng hudyat. Sa harap ng katahimikang ito, ang tao ay walang itinatago. Ang lahat ng inipon sa loob ng maraming taon, pananampalataya o pagmamataas, pagtitiwala o pag-aalinlangan, ay ngayon nakahantad. Ang katahimikan ay hindi nagtatanong, ito ay nagbubunyag. At sa pagbubunyag na ito, ang bawat puso ay nalalaman kung saan ito tumindig. Kahit hindi pa nagsasalita ang langit, ang katahimikan ay nagiging paghihintay, hindi umaasa, kundi naghahanda sa hindi na maiiwasan. Sa sandaling ito, ang mundo ay tila normal. Ang araw ay patuloy na sumisikat. Ang mga gawain ay hindi pa humihinto. Ngunit sa likod ng karaniwang galaw, may katahimikang bumibigat, isang bigat na hindi maipaliwanag ng isip ng tao. Ang langit ay naghihintay. Ang lupa ay walang kamalay-malay. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, kapag itinigil na ni Kristo ang kanyang pamamagitan sa santuwaryo, ang walang halong poot na nagbabanta laban sa mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng kanyang marka ay ibubuhos. Ngunit bago ang pagbubuhos, katahimikan. Bago ang hayag na kaparusahan, katahimikan. Ito ang sandaling ang habag ay hindi na namamagitan. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil ang pasya ay ganap na. Ang katahimikan ay patunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita, kapwa sa pangako at sa babala. Ang tao ay patuloy na nabubuhay, ngunit ang kapalaran ay nakatakda na. Isinulat niya sa mga naunang sulatin, pagkatapos ay hinubad ni Jesus ang kanyang kasuotan bilang pari at nagbihis ng kanyang pinakamarangal na damit. Ang katahimikan ay sandaling paglipat mula sa pamamagitan patungo sa hari. Wala nang tinig na nagsusumamo. Wala nang pag-aanyaya. Ang katahimikan ay naghahanda sa pagpapakita ng autoridad, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang hukom at manunubos. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan, ang wakas ay darating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng mga tao. At ang katahimikan ang patunay nito. Walang mahabang paalam, walang huling babala na may tunog. Sa sandaling ito, ang mundo ay patuloy na nagbibilang ng oras. Ngunit ang langit ay hindi na nagbibilang. Ang katahimikan ay nagsasabing ang lahat ng sandali ng pasya ay nagdaan na. Ang katahimikan ay hindi pagkaantala. Ito ay huling paghihintay. At sa likod ng katahimikang ito, ang kaluwalhatian ay handa ng mahayag. Walang hadlang, walang paanyaya at walang pagbalik.
Ang katahimikan ay nagsisimulang magbago. Hindi pa ito tunog. Isa itong paggalaw. Hindi pa nagsasalita ang langit, ngunit may nararamdaman ang sangnilikha. Ang hangin ay tila may dalang bigat. Ang liwanag ay nagiging kakaiba, hindi mas maliwanag, kundi mas totoo. Ang katahimikan ay hindi naganap na pahinga. Ito'y nagiging paghahanda. Ang lupa ay hindi pa nanginginig, ngunit ang katahimikan ay hindi na pareho. Sa sandaling ito, ang mga mata ng tao ay magsisimulang tumingala, hindi dahil may narinig, kundi dahil may naramdaman. Ang konsyensya na minsang nagising sa katahimikan ay ngayon ay nananatiling tahimik, na parang alam na ang susunod na mangyayari ay hindi na mapipigilan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang ulap na unang lumilitaw na nababalot ng kadiliman ay lalong nagiging maliwanag at maluwalhati. Ang katahimikan ay hindi nawawala. Ito'y umaatras. Ang ulap ay hindi pa bumubuka. Ang liwanag ay hindi pa bumubuhos. Ngunit ang katahimikan ay nagiging hudyat na, ang paghihintay ay nagtatapos na. Ang langit ay hindi na tahimik dahil tapos na ang gawain, kundi dahil handa na ang paghahayag. Sa lupa, ang ilan ay hindi pa rin nakakakita. Ang iba ay nakakakita, ngunit may takot. Ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng paliwanag. Hindi nito ipinapaliwanag ang darating. Ipinapakita lamang nito na ang oras ay dumating na. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nababagabag, ngunit sa gitna ng paggalaw, ang katahimikan ay nananatili, parang huling hinga bago magsalita ang Diyos. Wala pang tinig ng arkanghel, wala pang trumpeta, ngunit ang katahimikan ay may direksyon na ngayon. Ito ang sandaling ang sangkatauhan ay hindi na makakatakas sa pagtingin. Ang katahimikan ay hindi na tabing. Ito ay nagiging pintuan. Sa likod nito, ang kaluwalhatian ay handa ng lumitaw. Ang katahimikan ay nagsilbi na. Hindi na ito babala. Ito ay paunang anyo ng paghahayag, at sa sandaling ito, ang lahat ng mata, maging handa man o hindi, ay malapit ng makakita. Ang katahimikan ay napuputol, hindi ng ingay ng tao, kundi ng pagkilos ng Diyos. Hindi pa rin ito tunog, hindi pa rin ito tinig. Ngunit ang katahimikan ay hindi na makapigil sa darating. Ang ulap ay hindi na lamang tanda, ito ay nagiging trono. Ang liwanag na nakabalot dito ay hindi na nagkukubli, ito ay naghahanda ng mahayag. Ang sangnilikha ay humihinto, hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa presensya. Sa sandaling ito, ang katahimikan ay hindi na panangga. Ito ay nagiging patotoo. Ang langit ay hindi nagmamadali. Ang bawat sandali ay may bigat ng walang hanggan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, si Kristo ay humayo na parang isang makapangyarihang mananakop. Ang katahimikan ay sumusuko. Hindi ito nilalabanan. Ito ay tinatapos. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi biglaan sa langit. Ito ay handa, tiyak at makapangyarihan. Ang katahimikan, ang huling paalala na ang Diyos ay hindi kumikilos sa kaguluhan ng tao, kundi sa ganap na autoridad. Sa lupa, ang mga puso ay tumitibok ng mabigat. Ang ilan ay napapako sa pag-asa. Ang iba ay napapako sa panghihinayang. Ang katahimikan ay nag-iiwan na ng bakas. Ang bawat puso ay alam kung saan ito nakatayo. Wala nang nakatago, wala nang nalilimutan. Ang katahimikan ay natapos ang gawain nito, ang paghahanda ng sangkatauhan sa harap ng ganap na katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Ang hari ng mga hari ay bababa sa ulap. Ito na ang sandali. Ang katahimikan ay hindi na babalik. Ang sangnilikha ay haharap sa kanyang presensya. Ang ilan na may galak na tahimik, ang iba na may takot na walang tinig. Ang huling katahimikan ay napalitan ng isang presensyang hindi na maaaring ipagkaila. At sa sandaling ito ang mundo ay malalaman. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ang landas patungo sa pagpapakita ng hari. Ang katahimikan ay tuluyang nawawala, ngunit ang bakas nito ay nananatili. Sa sandaling ang presensya ni Kristo ay hayag na, ang lahat ng itinanim ng katahimikan ay biglang umuusbong.
walang kalituhan, walang pagtatanong. Ang mga puso ay tumutugon ayon sa kung ano ang matagal nang hinubog sa loob ng tahimik na paghihintay. Ang ilan ay tumingala, ang iba ay umurong, hindi dahil sa lakas ng liwanag lamang, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, ang matuwid ay sumisigaw nang may nanginginig na kagalakan. Narito, ito ang ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ang katahimikan ay nagbunga ng pag-asa sa mga naghintay. Ang pananampalatayang hinubog sa mga panahong walang palakpak at walang papuri ay ngayon ay may tinig, isang tinig ng kagalakang nanginginig. Ngunit sa iba, ang katahimikan ay nagbunga ng sindak. Isinulat niya sa Ang Dakilang Kontrobersiya, yaong mga nagsakripisyo ng walang hanggang katotohanan para sa kaginhawahan at makamundong kalamangan ay nasusumpungan na ngayon ang kanilang mga sarili na hindi handa. Walang maitatagong mukha, walang maitatagong alaala. Ang katahimikan na minsang nagbigay ng no pagkakataon ay ngayon ay patunay ng napiling landas. Ang liwanag ay hindi nagbabago. Ang mga puso ang nahahayag. Isinulat ni Ellen White sa mga naunang sulatin, sinira sila ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi dahil ang Diyos ay nagbago, kundi dahil ang puso ay hindi naayon sa kanyang presensya. Ang katahimikan ang naglatag ng hangganan, ang liwanag ang naghayag nito. Sa sandaling ito walang pagtatalo, walang paliwanag na hinihingi. Ang bawat isa ay nauunawaan, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa malinaw na pagkaalam ng konsyensya. Ang katahimikan ay tapos na, ngunit ang hatol nito ay malinaw. Ang mga naghintay sa katahimikan ay umaani ng kagalakan. Ang mga tumakas dito ay nahaharap sa liwanag ng walang panangga. Ang sandaling ito ay hindi sorpresa sa langit, ito ay katuparan. At sa harap ng hayag na hari, ang sangkatauhan ay nakatayo ayon sa kung paano nito hinarap ang katahimikan bago siya dumating. Ang katahimikan ay napalitan ng kaalaman, hindi itinuro, kundi naunawaan. Sa harap ng hayag na presensya ni Kristo, ang sangkatauhan ay hindi na nagtatanong kung sino siya. Ang tanong ay hindi na sino, kundi kanino ako kabilang. Ang katahimikan na minsang nagbigay ng espasyo sa pagninilay ay ngayon ay nagiging malinaw na sagot. Walang pagtutol, walang paliwanag, may pagkaalam. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang bawat tanong ng katotohanan at kamalian sa matagal ng kontrobersya ay nilinaw na ngayon. Ang katahimikan ang nagbukas ng isip para sa pagkaunawang ito. Ang mga panlilinlang na minsang tinanggap ay hindi na makapanindig. Ang mga katwiran ay natunaw sa liwanag ng katotohanang hayag. Ang mga mata ay bukas, ngunit huli na ang pagbabago. Isinulat niya sa mga patotoo para sa simbahan. Nakikita ng mga tao kung ano ang nawala sa kanila. Ang kaalamang ito ay hindi nagbibigay lunas. Ito ay nagbibigay liwanag lamang. Ang katahimikan ay hindi napaanyaya. Ito ay naging salaysay ng mga pasyang nagdaan. Ang mga tumanggap ng liwanag noon ay ngayon ay nakatayo sa katiyakan. Ang mga tumanggi rito ay ngayon ay nakatayo sa pagkaunawang walang lunas. Ang kaibahan ay hindi na maitatago. Isinulat ni Ellen White sa mga naunang sulatin. Nakikita nila na sila ay nalinlang. Ang katahimikan ay hindi nagsinungaling. Ang puso ang pumili. Sa sandaling ito, ang sangkatauhan ay hindi na hinahatulan ng mga salita. Ito ay hinahatulan ng liwanag na malinaw na nauunawaan ng lahat. Ang kaalaman ay ganap, ngunit ang mga landas ay hindi na mababago. Ang katahimikan ay nagwakas sa pag-aalinlangan, ngunit hindi sa kapalaran. At sa harap ng ganap na pagkaalam, ang bawat nilalang ay nakatayo ayon sa katotohanang minsan niyang piniling pakinggan o baliwalain noong ang katahimikan ay paanyaya pa lamang.
Ang katahimikan ay nag-iwan ng marka na hindi mabubura, hindi sa langit, kundi sa puso. Ngayon, sa harap ng hayag na kaluwalhatian, malinaw kung ano ang ginawa ng katahimikan noong ito'y naroon pa. Ang mga pusong natutong manahimik sa harap ng Diyos ay hindi nabibigla. Ang mga pusong tumakas sa katahimikan ay ngayoy walang masandalan, walang pagtataka sa langit. Ang lahat ay inaasahan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang tinig ng Diyos ay naririnig mula sa langit na nagpapahayag ng araw at oras ng pagdating ni Jesus. Ngunit bago ang tinig na iyon, ang katahimikan ang naghanda sa pakikinig. Ang mga pusong natutong makinig sa tahimik na paanyaya ay ngayon ay handang tumanggap. Ang iba ay naririnig ang tinig, ngunit hindi ito nagbibigay buhay. Isinulat niya sa mga naunang sulatin, yaong mga naging masunurin sa batas ng Diyos ay napuno ng kagalakan. Ang kagalakang ito ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng mahabang katahimikan na pinili. Sa sandaling ito, ang batas ng Diyos ay hindi napaksa ng pagtatalo. Ito ay salamin ng buhay na inihanda. Ang katahimikan ang nagturo kung sino ang tunay na nakinig, hindi sa ingay ng mundo, kundi sa tinig ng konsyensya. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, ang batas ng Diyos ay nananatiling matuwid. Ang katahimikan ang naging saksi nito. Walang argumento ang nagtagumpay, walang pilit na paniniwala ang tumayo. Ang buhay mismo ang nagsalita dahil sa mga desisyong ginawa noong tahimik pa ang lahat. Ngayon, ang pagkakaiba ay hayag. Ang mga tumanggap ng katahimikan bilang paanyaya ay nakatayo sa kapayapaan. Ang mga tumanggi rito ay nakatayo sa liwanag na hindi nila kayang dalhin. Ang katahimikan ay tapos na. Ngunit ang bunga nito ay walang hanggan. At sa sandaling ito, ang sangkatauhan ay humaharap sa hindi maikakailang katotohanan. Ang katahimikan bago ang pagdating ni Kristo ang humubog sa magiging tugon sa kanyang tinig. Ang katahimikan ay hindi na bumabalik. Ngunit ang alaala nito ay nananatiling buhay. Sa harap ng hayag na presensya ni Kristo, ang sangkatauhan ay hindi na nahahati sa mga salita, kundi sa mga bunga ng mga piniling sandali. Ang katahimikan noon ang nagtanim, ang paghahayag ngayon ang umani, walang pagkalito sa langit, walang pagbabago ng pasya. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, tapos na ang malaking kontrobersya, wala na ang kasalanan at ang mga makasalanan. Ang katahimikan ay naging hangganan. Sa panig na iyon ay ang paanyaya, ang pagtitiis, ang paghihintay. Sa panig na ito ay ang katuparan. Ang pagitan ay hindi natatawirin. Ang mga matuwid ay hindi nagsisigawan. Ang kanilang kagalakan ay malalim, tahimik at ganap. Ang katahimikan ang humubog sa uri ng galak na ito, hindi panandalian, kundi walang hanggan. Isinulat niya sa mga naunang sulatin, ang mga banal ay may kani-kanilang mga pagsubok at tukso. Ngunit ang mga iyon ay tapos na. Ang katahimikan ay nagsilbing huling pagsubok, hindi ng lakas, kundi ng pananatili. Sa kabilang panig, ang pagkawala ay malinaw. Hindi ito biglaan, ito ay resulta. Ang katahimikan ay minsang nag-alok ng oras. Ang pagtanggi rito ang nag-ukit ng wakas. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, ang bawat kaluluwa ay susubukin, at ang katahimikan ang naging anyo ng pagsubok na iyon. Walang panlabas na pamimilit, walang hayag na banta, tanging panahon at ang tugon ng puso. Ngayon, ang mga bunga ay hayag. Ang mga pusong natutong maghintay sa katahimikan ay handang manirahan sa liwanag. Ang mga pusong tumanggi rito ay hindi kayang manatili. Ang katahimikan ay hindi na kailangan. Ang katotohanan ay hayag na. At sa sandaling ito, ang buong sangnilikha ay sumasang-ayon. Ang katahimikan bago ang wakas, ang huling katarungan ng Diyos. Banayad, malinaw at ganap. Ang katahimikan ay nagbunga ng paghahayag ng katuwiran ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng paliwanag, kundi sa pamamagitan ng malinaw na kinalabasan. Sa sandaling ito, walang tinig ang nagtatanong kung makatarungan ng Diyos. Ang katahimikan ang sumagot bago pa man.
Ang bawat nilalang ay nakikita na ang landas ay laging bukas at ang pagpili ay laging malaya. Walang isinilang sa kadiliman, walang hinatulan ng walang babala. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang katarungan ng Diyos ay lubos na napawalang sala. Ang katahimikan ang naglatag ng ebidensya nito. Sa kawalan ng ingay, malinaw na nakita kung sino ang nagtiwala at kung sino ang tumanggi. Walang panlabas na pamimilit, walang pilit na pagsunod. Ang bawat puso ay kumilos ayon sa sariling pasya. Isinulat niya sa mga naunang sulatin, ang Diyos ay makatarungan. Ang simple at tuwirang pahayag na ito ay naging ganap sa katahimikan. Ang habag ay inialok, ang liwanag ay ibinigay, ang panahon ay ipinagkaloob. Ang katahimikan ang huling patunay na ang Diyos ay hindi nagmamadali sa paghuhukom. Sa sandaling ito, ang pagtutol ay nawawala. Ang mga tanong ay humihinto, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaunawa. Ang katahimikan ay nagbigay ng sapat na espasyo upang ang katotohanan ay magsalita sa sarili nito. Isinulat ni Ellen White sa mga patutuo para sa simbahan, lahat ay makukumbinsi sa katarungan at awa ng Diyos. Ang katahimikan ay hindi naging kakulangan ng awa. Ito ang huling anyo nito. Ngayon, ang sangkatauhan ay hindi lamang nakakaalam kung ano ang nangyari. Nauunawaan nito kung bakit ang katahimikan ang nagturo ng aral na hindi kayang ipaliwanag ng anumang sermon. Ang Diyos ay hindi nagkulang. Ang paanyaya ay hindi pinilit. Ang pagpili ay iginalang. At sa harap ng hayag na katotohanan, ang buong sangnilikha ay sumasang-ayon. Ang katahimikan bago ang wakas ang nagpakita na ang Diyos ay makatarungan, mapagmahal at tapat hanggang sa huli. Ang katahimikan ay naiwan na sa likod ng kasaysayan. Ngunit ang aral nito ay nananatili magpakailanman. Sa sandaling ang wakas ay ganap ng nahayag, ang sangnilikha ay hindi na bumabalik sa mga tanong ng paano o kailan. Ang natitira ay ang malinaw na pagkaunawa na ang Diyos ay nagsalita kahit sa pamamagitan ng katahimikan. Ang kawalan ng ingay ang naging wika, ang paghihintay ang naging patutuo. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang pamahalaan ng Diyos ay moral at ang katotohanan at pag-ibig ang siyang magiging nangingibabaw na kapangyarihan. Ang katahimikan ang nagbigay daan upang ang katotohanan at pag-ibig ay manaig ng walang pamimilit. Walang puwersang ginamit, walang pananakot na ipinataw. Ang panahon ng katahimikan ang nagpakita kung alin ang pinili ng puso kapag walang umaakit at walang nagtutulak. Isinulat niya sa mga patutuo para sa simbahan, hindi pinipilit ng Diyos ang sinuman na maglingkod sa Kanya. Ang katahimikan ang malinaw na patunay nito. Ang bawat nilalang ay naglakad sa landas na pinili, malaya, may sapat na liwanag at may sapat na panahon. Ang wakas ay hindi sorpresa, ito ay bunga. Ang mga tumanggap ng katahimikan bilang pagkakataon ay ngayon ay naninirahan sa liwanag. Ang mga tumanggi rito ay wala ng pagtatalunan. Ang katahimikan ay nagsara ng lahat ng argumento bago pa man nagsalita ang langit. Isinulat ni Ellen White sa mga naunang sulatin, ang plano ng kaligtasan ay nais sa katuparan na. Ang katahimikan, ang huling yugto ng planong ito, hindi dramatiko, hindi marahas, kundi makatarungan. Sa katahimikan, ang Diyos ay nagbigay ng huling espasyo upang ang pagpili ay maging ganap. Ngayon, ang buong sansinukob ay nakatingin pabalik at nauunawaan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihang hindi kailangang ipakita ang sarili. Ang Diyos ay hindi nagmadali. Ang katotohanan ay hindi itinulak. Ang pag-ibig ay hindi ipinilit. At sa ganitong paraan, ang katahimikan ay naging huling patutuo na ang pamahalaan ng Diyos ay dalisay, matuwid at walang bahid magpakailanman. At ngayon ang katahimikan ay ganap ng naglaho. Ngunit hindi ito nalimutan. Ang sangnilikha ay pumasok na sa liwanag, dala ang malinaw na alaala ng huling sandaling tahimik ang lahat. Ang katahimikang iyon ay hindi nababalik sapagkat natupad na nito ang layunin nito.
Ang wakas ay dumating hindi bilang kaguluhan, kundi bilang kaganapan. Ang Diyos ay nagsalita, ang langit ay nahayag, ang kasaysayan ay nagsara. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, tapos na ang kontrobersya. Ang katahimikan, ang huling pahina ng tunggaliang iyon. Sa pahinang ito, walang sigaw ng pagkatalo at walang yabang ng tagumpay. Mayroon lamang ganap na katotohanan na ang bawat puso ay binigyan ng panahon, liwanag at kalayaan. Isinulat niya sa mga patotoo para sa simbahan, malinis ang buong sansinukob. Ang katahimikan ang nagdala sa sandaling ito. Sa kawalan ng ingay, ang kasamaan ay nawalan ng lakas. Sa paghinto ng lahat ng tinig ng pagtatalo, ang katotohanan ay tumayo ng mag-isa. Hindi kailangang ipagtanggol. Ang mga iniligtas ay hindi tumitingin pabalik ng may panghihinayang. Nauunawaan nila ang halaga ng katahimikan na minsang kanilang tinanggap. Ang mga sandaling iyon ng tahimik na pagpili ang nagbukas ng daan patungo sa buhay. Isinulat ni Ellen White sa mga naunang sulatin, ang langit ay mahalaga sa lahat ng bagay para sa atin. Ang katahimikan ang nagturo nito, hindi sa pamamagitan ng pangako, kundi sa pamamagitan ng paghahanda ng puso. Ang mga natutong makinig ng tahimik ay ngayon ay nakaririnig ng awit na hindi na kailangang ihinto. Ang huling katahimikan ay tapos na. Ang walang hanggang kapayapaan ay nagsimula. At magpakailanman, ang sansinukob ay magpapatotoo. Ang Diyos ay makatarungan, ang Diyos ay mapagmahal, at ang huling babala, ang katahimikan, ay sapat. Salamat sa pagbabasa hanggang sa dulo ng refleksyon ngayon. Pagpalain ka ng Diyos.